Good evening and Shabbat Shalom. Ito po si Pastor Rene Alog, ang ating make-up class sa ating online discipleship training. At ang ating i-make-up ay yung ating Christian life and service seminars na supposed to be noong Tuesday. Itinuro, kaya lang hindi po tayo naging available. Kaya ngayon po ang make-up class nitong ating Class 301, Discovering My Ministry. At actually, ito po ang last lesson sa module number 3. Ibig sabihin, nasa Class 401 na po tayo, lobby ng Panginoon, this coming Tuesday. Yung make-up class naman po ng ating training for incoming leaders ay bukas ng gabi sa ganitong oras. Para synchronize pa din na nasa lesson number 21 lahat. So this coming week ay lesson number 22 na tayo or week 22 sa ating PDL. Dito po sa ating Class 101 po, Class 401, next Tuesday, ay ika-22 lesson din actually. Ika-week 22. At ang ating training for incoming leaders, kung matapos natin bukas ang week 21, ay synchronize pa din siya ng week 22 next week. So bear with me, pag paumanhin po, na ganito po ang mga nangyayari kasi actually po dito ngayon kaninang maghapon at bukas maghapon ay discipleship conference ng Jesus the Living Gospel. Kaya kung hindi ko po i-make up ang klase ngayon, medyo hindi na siya magkakasabay-sabay sa darating na week, di po ba? Okay, so we have 17 na po sa ating klase. Simulan na po natin ang pag-aaral sa ating Class 301 lesson number 6. Number 6. At ito ang last lesson for the third module, module 301. Amen. So Class 301 lesson number 6, ito po ang huling lesson ng Module 3. So sa Tuesday, God willing, ay Module number 4 na po tayo, or Class 401. At ang laman po ng Class 301 lesson number 6 ay Serving through this church. Ang paglilingkod sa pamamagitan sa simbahan na iyong kinabibilangan. So dapat tayo, kung kabilang na sa isang grupo, isang pamilya ng mananampalataya, tayo dapat ay sama-samang maglingkod. Kung kayo po ay kabilang sa Jesus the Living Gospel, dapat po sama-sama tayong maglingkod sa banner ng Jesus the Living Gospel. At the church ministry statement or our philosophy of ministry. Ano ba ang paniniwala natin sa ating church ministry? So, let's start with what we believe about ministry. What we believe about ministry. Salvation in Jesus Christ is automatically including a call to ministry. Every believer is created, saved, called, gifted, authorized, and commanded to minister. Wala pong exempted, no? Pagkatapos po natin maligtas, ay meron ng kaakibat kaagad na panawagan
sa ministeryo o sa paglilingkod. Ang isang na-save, ang isang naligtas na tao o mananampalataya na ay meron siyang panawagang maglingkod. At sa ating paglilingkod, siyempre iba't ibang measure ang ating calling, no? Pero tandaan po natin, every believer, ang bawat mananampalataya ay nilikha, iniligtas, tinawag, binigyan ng mga kaloob, binigyan ng kapangyarihan, at inuutusan na mag-minister o inuutusan na maglingkod. Tandaan po natin na ministry is the heart of the Christian life. According to Matthew 20 verse 28, ang paglilingkod o pagmiministeryo ay siyang puso ng ating buhay Kristiyano. Napakalungkot din naman kung tayo ay mga Kristiyano, mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, pero hindi tayo nakakapaglingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Hindi po lubos, hindi po kumpleto yung ating experience, no? Kasi po ang paglilingkod ay siyang puso ng buhay Kristiyano. Sabi po ng Matthew 20 verse 28. Then, after po ng ministry, function po ang kasunod, no? Function follows, ito po ay form in ministry. How God made us determines what He intends for us to do. God has uniquely shaped its other individual for a specific ministry. Kung paano tayo ginawa ng Diyos, ang siyang nagdedetermina kung ano ang layunin, ano ang intensyon ng Diyos na dapat natin gawin. Sapagkat napaka-unique po ang pagkakalikha sa atin ng Panginoon na binigyan tayo ng individual and specific ministry, no? Na binigyan tayo ng kanya-kanyang paraan ng paglilingkod. God has given all His children gifts that can be developed and used in ministry. Everyone is a 10, number 10, or accepted, no? In some area. Everyone has something to offer. Developing and using your gifts is an act of good stewardship and of service. Binigyan tayo ng Diyos, tayong na kanyang mga anak, ng mga kaloob na kailangan ma-develop upang magamit sa ating paglilingkod o pagmiministeryo. At bawat sa atin ay may pwedeng iambag. Wala pong Kristiyano o mananampalataya na hindi pwedeng makapag-ambag ng paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin, sabi ko nga, ay has something to offer. Meron tayong pwedeng iambag sa gawain ng Panginoon. So kung ano man po yung ating tinanggap na kaloob ng Diyos, i-develop natin at gamitin natin sapagkat ang paggamit nito ay isang senyales na tayo ay mabuting katiwala sa paglilingkod. So binigyan ka ng kaloob ng Panginoon, kailangan gamitin mo. So habang ginagamit mo, nade-develop siya. At dahil ipinagkatiwala po yan, hindi pwedeng mabaliwala, no? Kasi hahanapin talaga ng Diyos sa atin yan pagdating ng araw.
So you discover your gifts through ministry instead of rediscovering your ministry by identifying your gifts. So habang naglilingkod ka sa Panginoon, ay madidiscover mo yung mga kaloob na ibinigay sa iyo. At ang ebidensya, the evidence of the right match between my shape, your shape, and our ministry is fulfillment and results. Ibig sabihin, ang katibayan na yung aking gift, ang aking calling, ang aking gifting ay nagagamit sa tamang pagkakagamit ayon sa shape natin, ay fulfillment ito, no? At ito'y nagpapakita din ng resulta. Kapag hindi ka misplaced, ibig sabihin, kapag ang giftings mo ay nagagamit sa tamang ministry ng pagkakatawag sa iyo ng Panginoon, ay makaranas ka ng fulfillment sa puso mo, masaya ka, napakasaya po yung nagagamit mo ng tama yung ministeryo na binigay sa iyo ng Panginoon. At nagkakaroon siya ng resulta. Membership and maturity are prerequisites to ministry. Kaya nga ang Module 101 ay discovering my membership. Tapos ang pangalawa, yung Class 201 ay discovering my maturity. So, membership and maturity ay requisitos o prerequisite ng discovering my ministry. Diba? Kasi hindi ka naman pwedeng gamitin sa ministeryo na hindi ka pa miyembro. Hindi ka din mag-effective kung hindi ka pa lumago. So, pagiging kasapi at paglago ay kailangan sa ating paglilingkod, sa ating ministeryo. Therefore, we require attendance dito po sa ating CLASS, no? And commitment to those two areas before serving through the church. Kaya nga, hanggat maaari, ay gusto natin na lahat ng gusto maglingkod sa Panginoon ay makakuha nitong first two modules, no? At may pakita ang kanyang commitment para sa gayon bago siya magamit sa paglilingkod dito po sa ating ministeryo. So yun po yung what we believe about ministry. This time, ang number 2 ay what we believe about the body of Christ. Ano po ba ang ating paniniwala patungkol sa simbahan, sa iglesia, sa katawan ng Panginoon? God intends for ministry to be performed through the context of the local church. Membership includes a commitment to ministry. Talagang gusto ng Diyos ng ating paglilingkod ay ating maganap o magawa sa konteksto ng local church. Mahirap maglingkod pag wala kang local church. Kailangan may local church ka. At sa local church mo, gagamitin ang ibinigay sa iyo ng Panginoon na kakayanang maglingkod. Kaya nga sa pagiging miyembro ng isang local community o local church, kasama yan sa i-commit mo, kasama yan sa ipapangako mo na magamit ka, makapaglingkod ka sa local church. The Holy Spirit has provided our church body with all the spiritually gifted people needed to do everything He wants done. Our task is to discover
enlist, train, and support these people in ministry. Ang Banal na Espiritu po ay siyang nagbibigay, sa katawan ng Panginoon ng mga taong kailangan sa paglilingkod ay bibigyan ng spiritual gifts para magampanan, magawa ang nais na ipagawa ng Diyos. Ang ating trabaho o ang ating tungkulin ay tuklasin ito sa buhay ng ating mga mananampalataya. Sila ay i-enlist, sila ay sanayin at suportahan itong mga taong ito sa kanilang paglilingkod. The church is to operate on the basis of spiritual gifts rather than elected office. We do not elect people to ministries. Sabi nga po ng Proverbs 18 verse 16, a man's gift makes room for him. Amen. Ang katawan ng Panginoon ay gumagalaw, kumikilos ayon sa basehan. Ang basehan ay ang mga espiritual na kaloob. Hindi po yung mga inihalal sa mga pinagbobotohang mga posisyon. Hindi po ine-elect ang mga tao para gampanan ang isang ministeryo. Wala pong eleksyon sa church nung italaga ako bilang pastor. Kasi ang opisina ng pagpapastor ay hindi po opisina na ine-elect ang pastor. Ito ay isang kaloob ng Diyos. Diba? So, yung lahat ng spiritual gifts ay hindi po napasa atin dahil ito ay pinagkaisahan na ibigay sa atin. Hindi po tao ang nagbibigay sa mga kaloob na ito, kundi ang banal na Espiritu. The church is a family, streamlined, not a business. An organism, not an organization. Amen. Ang simbahan, ang gawain ng Panginoon ay isang pamilya, hindi po isang negosyo. Ang simbahan ay organismo, kaya ito ay lumalago, hindi isang organization. Therefore, we streamline the structure in order to maximize ministry and minimize maintenance. We do not bury ministries under procedures. The mobilization of every member as a minister is the key to balanced growth of the church. Amen. Yung pagpapakilos, pagpapagalaw sa bawat miyembro ng simbahan ng gawain bilang mga lingkod ay susi para maging pantay ang paglago ng isang simbahan. At the greater good of the whole body must always take priority over the needs of a single ministry. There is no place for turfs in God's family. Amen? So that's number 2, what we believe about the body of Christ. Let's go to number 3. What we believe about the role of pastors. Anong ating paniniwala patungkol sa mga tungkulin ng mga lingkod ng Panginoon na mga papastor? The equipping of the members for ministry is the number 1 priority of the pastoral staff. The people are the ministers, and the pastors are the administrators. Ang pagsasanay, ang pag-e-equip sa mga miyembro para makapaglingkod ang siyang numero 1 prioridad ng mga kapastoran.
ang mga tao, ang mga ministro o naglilingkod at ang mga pastors naman ang magiging tagapangasiwa. So, halimbawa ako ay pastor, tungkulin ko na i-equip ang aking mga miyembro sa simbahan para makapaglingkod sa Diyos at makapaglingkod ng tama. At yan ang una na tungkulin ng isang pastor, ang pagsasanay sa mga miyembro na maging lingkod ng Panginoon. The objective of the ministry development is to mobilize and equip an army of ministers who are maximizing their unique gifts, heart, abilities, personality, and experiences, shape, in a meaningful place of service through our church. Every member, ang bawat miyembro ng katawan ng Panginoon, deserves personal assistance in discovering a meaningful place of ministry. We value the individual more than the ministry. Totoo po yun. Ang bawat miyembro ay kailangan niya ng personal assistance, ng personal na pag-alalay upang madiskubre niya ang kanyang makahulugan na bahagi sa paglilingkod sa ministeryo. So, those involved in ministry are entitled to competent leadership from the staff. Therefore, every ministry is assigned a trainer or disciple maker who is committed to the success of that ministry. At ang bawat nagsusupervise sa mga sinasanay natin ay nagpo-provide ng training. Yan po ang ating i-provide sa ating mga tinuturuan, training, encouragement, guidance, feedback, and resources to the ministers under his or her care. So ang bawat tagapagsanay ay magbibigay ng pagsasanay, ng pagpapalakas, ng paggabay, ng pagbibigay ng evaluation or assessment sa mga ministro, sa mga naglilingkod na nakatalaga o naka-assign sa kanya. So that is what we believe about the role of pastors. Kung titignan niyo po sa Ephesians chapter 4, verse 11, malaki po ang papel ng pastor sa pagsasanay sa mga binigyan ng spiritual gifts na magamit sa ministeryo ng Panginoon. Kasi, yes, binigyan ng spiritual gift yan, pero baka hindi niya alam kung paano gamitin ito at mapakinabangan ng katawan ng Panginoon kung wala pong maggagabay sa Kanya. Ang pang-apat po ay what we believe about accountability. Ano po ba ang ibig sabihin tong ano ang ating paniniwala patungkol sa accountability, yung ipinagkatiwala sa iyo ay nagagamit ayon sa layunin nito. Hindi nasasayang, no? At siyempre, accountable tayo na binigyan ng mga kaloob. We become what we are committed to. Diba? Therefore, we encourage growth in commitment to Christ and His Church. Sabi nga po nung aklat na aking nabasa, everything rises or falls on leadership. No ministry can exceed the commitment of those leading it.
So, the leadership of ministries is to be shared. Dahil para merong corporate accountability, no? Huwag mong solohin, no? Ang leadership ay dapat i-share niya ang tungkulin ng paglilingkod upang sa gayon ay meron pong shared accountability. Merong tutulong sa iyo, no? Kasi pag ikaw lahat at wala kang pinagbahaginan ng tungkulin ng pamumuno, ay una, mabe-burnout ka. Pangalawa, hindi mo kaya. Hindi kaya ng isang tao ang laki ng responsibilidad sa ministeryo. Kaya para hindi tayo ma-burnout, hindi tayo ma-discourage, di ba? Sa kasabihan nga, everything rises or falls on leadership. One mark of a maturing church is that the standards for leadership are raised every year. Ibig sabihin, ang isang tatak, ang isang marka ng isang lumalagong simbahan o gawain ay ang kanilang mga pamantayan sa leadership, sa pamumuno, ay itinataas bawat taon. Kumbaga, taon-taon, nagkakaroon sila ng raising the bar, yung pagtataas ng standards for leadership. So, hindi na applicable yung standard last year. Kasi ngayon, medyo mas mataas na ang hinihingi na standard dahil siyempre nagmamature yung mga leaders, nagmamature yung mga ministers. So, kailangan may taas yung standard ng pamumuno at ginagawa po ito on a yearly basis. There must be a periodic reviews of all ministries. We do what is inspected, not just expected. Best intentions are not enough. Ibig sabihin, ay ini-evaluate natin, ina-assess natin ano yung mga ministries na effective. So, i-harness natin yon, i-fine-tune natin yon nang magamit ng husto ng mas mahusay. Ano yung mga ministries natin na hindi masyadong fine-tuned, hindi masyadong effective ang pagkaka-implement. So, bibigyan, i-inspect, i-assess, i-review, at baka pwedeng i-modify. Diba? At yung wala talagang resulta, baka umuubos lang ng panahon, ng energy, ng mga gumaganap nito. So baka hindi ito talaga applicable na ministry sa gawain. Kaya sayang, yung time, effort, and energy ng mga taong gumagawa nito. Pero yung mga effective din pero hindi masyadong fine-tuned ang mga implementation, i-fine-tune, ayusin, at yung mga ministries naman na talagang super effective ay pangalagaan at lalo pang mag-infuse ng energy para mas malaki ang magiging resulta nito. Ang number 5 po natin ay what we believe about training. Ano ba ang ating paniniwala patungkol sa pagsasanay? Kung kanina po ay every member is a minister, ito naman, every minister is a learner. Yan. Ang bawat lingkod ay dapat magaling maturuan. Gustong matuto. Ayan, learner. Hindi tayo natatakot na mag-learn ng mga bagong mga katuruan o mga pagsasanay. Because the moment you stop learning,
you stop leading. So habang ikaw ay namumuno, nagli-lead, huwag kang tumigil sa pagtuklas ng mga dapat pang matutunan. Dahil kung ano meron ka ngayon, hindi pa yan yung kumpleto. Marami pang pwedeng matutunan. So we emphasize on yung on-the-job training more than the press service training. We learn best by doing. We delegate to develop people. Amen? So let's go to number 6. What we believe on diversity of ministry. Anong paniniwala natin sa pagkakaiba-iba ng mga paraan ng paglilingkod? We have unity without uniformity. Maaring iba-ibang ating mga ministries na ginagalawan, but we can be united. Amen? Hindi po tayo unity in uniformity, hindi po. But unity without uniformity. Iba-ibang gifts natin, but we can be united. We believe diversity in ministry simply individuals illustrates the unique giftedness of every individual. Any member who had completed class 301? Wow! So parang tayo ito, ang bawat miyembro na nakatapos ng module na ito, Discovering My Ministry, may start a new ministry with the assistance of the ministry development. Yung masanay tayo. Yung magsasanay sa atin. Kaya kapag natapos mo na itong 301, at na-discover mo na ang ministry mo, pwede na. Pwede ka na magsimulang mag-minister. Maglingkod, ibig sabihin nun. Every ministry must fulfill one or more of the basic purposes of the church, and we don't do it. Ministries have seasons. If a ministry isn't meeting a need anymore, we will give it a decent burial. Yung sabi ko nga kanina, kapag may ministry na hindi na siya nakakapag-fulfill ng kanyang dahilan bakit siya naging na-create na ministry, hindi po masama na sabi ko nga ay isang tabi sapagkat maaring na-fulfill na niya ang kanyang function, ang kanyang role, yung kanyang layunin kung bakit siya create in the first place. Pwedeng hindi na siya effective. So we will give it a decent burial. There are no sacred cows, ika nga. Most ministries require a 1-year commitment, but we allow people to change ministry gracefully without guilt. We don't lock people in permanently. So, sa mga miyembro ng mga ministeryo, ng mga simbahan, at may ministry na kayo, maaring along the way ay matutuklasan ninyo na hindi pala kayo tinawag sa ministry na yon. Okay lang yon, no? Na mag-change kayo ng ministry gracefully without guilt. Dahil ayaw naman natin na maging injustice ang pagkakagamit sa inyo na hindi nyo pala calling, at kung pipilitin nyo naman, magiging injustice sa ministry na nag-e-expect sa iyo na makapag-fulfill na isang calling pero hindi mo pala ito calling. Only official ministries of the church are given publicly space in the bulletin. Your primary ministry commitment should be in the area where you are gifted. Your secondary ministry includes serving in any other area of the body where you are needed. You are not ready for ministry until you are willing to serve anywhere. Wow! Very powerful yan.
You are not ready for ministry until you are willing to serve anywhere. Amen? At ang pangpito, what we believe about performance. What we believe about performance. We expect excellence in ministry. Not perfection. Excellence, okay na yon. Excellence is doing your best. God deserves our best. We encourage activity or creativity and innovation in ministry, which assumes mistakes will be made. No mistakes mean you're not growing or trying anything new. We have not failures in ministry at our church, only experiments that didn't work. A failed project does not mean a failed person. There are no wrong people, only right people in the wrong ministry. Ayan, ganda, no? Ang isang nag-fail na project ay hindi ibig sabihin meron kang failed na person. There are no wrong people, only right people in the wrong ministry. Tamang tao pero nasa maling ministry. Kinakailangan ay maganda yung ating pagpaparis-paris. Ika nga, pag yun ang calling niya, doon mo siya ilagay sa kanyang calling. Kasi nga, baka siya ay committed, gusto magpagamit, pero mali ang ministry na napaglagyan sa kanya, hindi rin siya magsasucceed, mag-fail po siya. So, developing a heart to serve. And my ministry covenant. Ano ba itong ating ministry covenant? Having committed myself to membership and the habits essential for spiritual maturity and agreeing with the church ministry statement, handa na tayong mag-commit na maging ministeryo ng Panginoon. Na-discover na natin ang ating mga unique shape sa ministry at maglilingkod na tayo sa area na best nakakapag-express tayo kung paano tayo ginawa ng Panginoon at anong ating magagawa. Prepared na tayo for ministry sa pamamagitan ng ating participation sa advanced leadership training. So magkakaroon na ulit tayo pagkatapos po ng class ay magkakaroon tayo ng advanced leadership training. Yan po ang kasunod ng class 401. At let us demonstrate a servant's heart by serving in secondary ministries as the body needs it or needs us. And we need to cooperate with other ministries and place the greater good of the whole body over the needs of our ministry. So bago tayo magtapos sa class 301, magandang tanong yung, where do I go from here, Pastor Rene? Okay, matatapos na ang class 301, saan na ang susunod pagkatapos nito? Where do I go from here? Una, commit to the ministry covenant. No? Kailangan mag-commit ka sa mga promise, pledges ng iyong ministry. I-commit mo ang buhay mo, i-commit mo ang time, talent, and treasure mo sa ministry na ni-reveal ni Lord sa iyo sa ating pag-aaral. Pagkatapos nun, you need to complete your shape self-evaluation. Ano ba yung aking shape? Sa aking sariling pag-evaluate ay ano bang aking spiritual gift? Ano ang aking heart? Anong aking ability? Anong aking personality? At anong aking mga experiences? Amen? Number 3, schedule an interview with a pastor's ministry guide. Okay, so ngayon na
halos alam mo na ang ministeryo na gagalawan mo, ay magandang makipag-usap ka sa mga nangangasiwa at sabihin mo yung pwedeng natuklasan mo sa loob ng mahaba nating pag-aaral na ministeryo para makapaglingkod ka. At mismo ang iyong pastor or pastoral staff ang magko-confirm kung yung sinasabi mong natanggap mo na spiritual gift ay confirm sa kanila. At kung napapanahon na ba na ikaw ay magamit sa ministeryo, gaano man ka-major yung ministry or secondary ministry lang siya, ay magamit ka ng Panginoon. So you need to, number 4 nga, contact your ministries you have selected for possible involvement. Amen? So kung ano yun, ay kailangan ma-involve ka, diba? Sa mga ministry or gifts or calling na sa tingin mo ibinigay sa iyo ng Panginoon. Then, begin serving. Wala na maraming paligoy-ligoy. Magsimula ka ng mag-serve sa Panginoon. Amen? Wala na pong iba pang mga gagawin. Magsimula ka na mag-serve. Kasi natuklasan mo na kung paano ka gagamitin ng Panginoon, saan ka gagamitin ng Panginoon, at pag na-confirm naman na handa ka na at equip ka na to do ministry, to do service, then begin serving. Diba? Begin serving. At anong gagawin? Pagkatapos ng habang nagsiserve ka, kailangan mong magsimulang dumalo sa mga advanced leadership training or itong ALT, no? Ito yung ating susunod na mga pagsasanay na gagawin. Yung higher training on leadership, no? Higher training on leadership. And then, number 7, I enhance your maturity and ministry through other courses. Kaya nga, ipagpapatuloy mo ang pag-aaral dahil 301 lang pa naman ito, meron pang class 401 or discovering your mission. No? You only have one more class CLASS to complete, yung class 401, discovering my mission. And you will be a what? Grand Slam disciple. Wow, congratulations. You will be presented with a certificate. Pagka dumating yung pag natapos na natin ito, ay pwedeng makatanggap ka ng certificate na nagpapatunay na ikaw ay nakatapos ng class CLASS 101, 201, 301, and 401, then magpapatuloy ka sa advanced leadership training na gagawin pa rin natin sa online, no? Hanggat kalooban ng Diyos na mag-o-online po tayo dahil magkakalayo-layo naman din tayo, i-offer pa din yung ALT, yung Advanced Leadership Training, online. No? So marami na pong nakapila na mga lessons at mga subjects dahil yung Monday service, Monday training natin ay nasa week 22. So 18 lessons na lang matatapos na ang PDL. Itong ating class 401 beginning Tuesday, next Tuesday, ay 6 weeks na lang yan. Tapos na ang 401. So tapos na ang buong class. At yung training for incoming leaders ay nasa week 22. So meron pang dahil 54 weeks po yan,
meron pang 32 na natitira. So, ang unang magpapalit ng lesson or course or subject ay itong Tuesday training natin. Kasi 6 na lang matatapos na. Tapos ang susunod na magpapalit, yung Monday subject natin kasi 18 lessons na lang yon. At basta, napakarami pong mga nakapila na mga pag-aaralan. Amen? So, it's 9:45. We have 111 na nakasama natin ng 45 minutes sa ating pag-aaral at ang libo-libo pang mga magre-replay nito. So, ipagpatuloy po ang pag-aaral. Pindutin niyo po yung share button para maibahagi ito sa inyong mga friends at makasunod din po sila. Amen. Bukas naman magbabalik ako loobin ng Panginoon sa ating daily devotional, Saturday devotions, Saturday broadcast, 6:30 bukas. At bukas po, loobin ng Panginoon, tapusin ko po yung make-up class ng training for incoming leaders sa 9:00 din po ng gabi. Ito po si Pastor Rene Alog. Nawa ang ministeryong ito ay nagsisilbing pagpapala sa lahat. God bless us all and Shalom.